Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, mukha pong nagkakatotoo po talaga ang hula ni Vice President Sara Duterte na mayroon pong pinaplanong maitim na balak itong si Bongbong Marcos. Naalala nyo, sinabi niya yan nung nandun siya sa dahig, isa sa mga statement niya doon na ginagamit nga lang daw po yung issue ng flood control para alam niyo ma-divert o hindi masyado mabigyan ng pansin yung mga ibang pangyayari tulad nga nitong pagbasura sa kaso po ni Boying Rimulya sa Ombudsman para masama siya dun sa shortlist na pwedeng pagpilian ni Bongbong Marcos para maging susunod na ombudsman. Ano bang purpose bakit kailangan mapunta si Boying Remulla sa ombudsman? Siyempre, alam niyo naman na hindi nagtagumpay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, may nakapending siyang kaso sa ombudsman. Kaya gagamitin ito ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Boying Remulla kung siya ang mauupong ombudsman para buhayin yung kaso o I mean, hindi naman buhayin dahil nga outstanding pa naman yun pero mamadaliin yung kaso na yan para hindi na makatakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028. At yan sinabi rin naman ni Senator Amy Marcos nung nalaman nga niyang sasalang itong si Boying Remulla doon sa interview ng JBC. Ang di nga lang ang hirap lang isipin itong JBC na bakit nila in-entertain yung application ni Boying Remulla. Gayong meron naman siya nakapending pang kaso kasi kailangan mo na ng clearance na magsasabing wala siyang nakabinbing kaso sa ombudsman bago tanggapin yung application. Pero kahit na may alam niyo yun, may pending na kaso si Boying Remulla, in-interview pa rin siya. Kaya nakakapagtaka lang na bakit ganun yung ginawa ng JPC. Kaya ito, panoorin po natin itong balitan to para magkaroon tayo ng konteksto kung bakit binasura yung kaso ni Boying Remulla sa Ombudsman. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang reklamo ni Senator Amy Marcos laban kay Justice Secretary Crispin Remulla. Kinumpirma yan ang kalihim sa isang text message sa GMA Integrated News. Pati na ng tanggapan ni Senadora Marcos na maghahain na raw ng motion for reconsideration sa desisyon ng Ombudsman. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Ombudsman. Ang reklamo ay nagbunsod sa report ng committee ni Marcos sa Senado na nag-imbestiga sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong March 11 at pagpapaharap sa kanya sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Lumabas anya sa pagdinig na may criminal and administrative offenses ang high-ranking government officials na umaresto. Nauna nang sinabi ni Remulla na ginawa lang nila ang kanilang trabaho alinsunod sa batas. Si Remulla ay isa sa mga aplikante para maging susunod na ombudsman. So yun, may nakapending na kaso nga itong si Boying Remulla. Ang kasi rito, ang isa sa mga tinitingnan dito, dahil nga nag-retire na si Samuel Materres, which is appointed ni Pangulong Duterte. Kaya parang ginawa ni Bongbong Marcos, naglagay muna siya ng acting OIC. So dahil wala pa napipiling ombudsman, dahil nga magbibigay pa ng shortlist yung JBC, yung Judicial Bar Council. Ngayon, dun sa mga naging acting ombudsman, yung naunang in-appoint, 1 month lang tinagal. And then sinibak kagad ni Bongbong Marcos. At yung ipinalit niya na acting uli, yun yung medyo controversial. Kasi sinasabi nila na medyo, hindi naman medyo, pero merong conflict of interest. So nakikita niyo na kagad dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, puro may mga conflict of interest ang nagiging mga inilalagay niya sa mga nakapaligid sa kanya. Tulad na lang dito kay Boying Remulla. Paanong paniniwalaan to yung integridad nito? Nung siya ay ano pa naman siya,
still DOJ secretary pa rin naman siya, di ba? Pero nasangkot yung anak niya sa issue ng droga. Ang bilis na na-dismiss yung kaso. Na hindi man lang nag-leave out of delicadeza, di ba? Dapat sana man lang nag-leave muna siya or nag-resign na lang siya bilang Secretary of Justice dahil yung anak niya na-issue. At alam naman natin, may impluwensyahan yung mga korte, yung mga judge pagdating sa paghatol doon sa anak niyang nasangkot sa illegal na droga. Kaya ang ending, na-dismiss yung kaso. So doon pala may conflict of interest na. Kitang-kita may conflict of interest, pero dahil nga sa katigasan ng muka ni Boying Remulla, hindi siya nag-resign. Ngayon, nag-a-apply naman siya ngayon. Siyempre, tinimbrihan niya muna si Bongbong Marcos. At siyempre, dahil nga mahinang nilalang si Bongbong Marcos, pinayagan niya na mag-apply itong si Boying Remulla para maging ombudsman. So doon, may conflict of interest na naman. Bakit? Politiko ito. May mga kapatid to na nasa gobyerno, mayor, congressman, di ba? May mga kaibigan to na nasa gabinete. So maraming conflict of interest kapag siya yung maupong ombudsman. Pero pinayagan ni Bongbong Marcos na mag-apply. So kitang-kita na yung conflict of interest kasi paano nga naman kakasuhan o paano uusigin ng ombudsman yung kanyang kapatid. Halimbawa si Secretary of Interior of Local Government, si John Vic Remulla, ay kumasangkot yan sa katiwalian. So paano iimbestigahan yan ni Boying Remulla? So may conflict of interest. Ngayon, doon sa pagbasura ng kaso ni Remulla na sinampa ni Amy Marcos, meron din daw conflict of interest dahil yung inappoint ni Bongbong Marcos na acting ombudsman, meron din palang sabihin natin meron din silang mabuting meron siyang mabuting pagsasamahan dahil kaklase daw ito ni Boying Remulla. So doon pa lang kita mo na yung kabit-kabit na yung conflict of interest. Pero bakit si Bongbong Marcos parang hindi niya alam na puro conflict of interest yung kanyang inilalagay, lalong-lalo na dito kay Boying Remulla. So ito, panoorin po natin itong interview kay Attorney Sal Panelo na sinasabi nga niya na merong conflict of interest doon sa pagkakabasura ng kaso ni Boying Remulla sa ombudsman. No, alam po ninyo, alam na natin na talagang ang intensyon para ilagay mo dyan si Remulla, kasuhan si BP Sara. Gusto nilang pilayin ito, gusto nila ipakulong ito, gusto nila i-convict ito para hindi na makatakbo ito sa 2028. Yan talaga ang plano. Tingnan mo yung Judicial Bar Council, makinig po kayo, mga miyembro ng Judicial Bar Council, ba't nyo naman in-interview pa? Akala ko ba, sa regla, sa rules, pag merong kaso sa ombudsman, hindi bibigyan ng clearance. Madi-disqualify. Diba? Yan yung sinasabi ko nga sa inyo, diba? Dapat yung unang requirements pa lang, dapat wala kang outstanding na kaso bago ka makapag-apply. Dito malinaw may kaso si Boying Remulla sa ombudsman. Si Senator Amy pa yung nagsampa. Kaya nga 'di ba? Lumalabas pa rin naman na parang buhay pa yung kaso kasi nag-file ng motion for reconsideration si Amy Marcos. So hindi pa rin lusot itong si Boying Remulla, pero siyempre dahil nga administration, hihilutin yan. Hindi pwedeng hindi mahihilot yan at gagawan ng paraan yan. Kaya nga dito sinasabi nga ni Salvador Panelo, doon pa lang sa JBC na impluwensya na. Bakit? First requirement, dapat walang kaso. May kaso si Boying Remulla. So, bakit nila tinanggap yung application? Doon pala makikita niyo na yung conflict of interest, meron na agad. Disqualify ka. Sinabi nyo, wala pang clearance. Bakit in-interview nyo pa? Kung walang clearance kasi, you are disqualified to be a nominee. So,
yung mga qualified, padadaanin sa mga interviews sa Judicial Bar Council, tapos sila magre-recommenda sa kanilang shortlist kung sino pumasa sa kanila. Eh, disqualified nga ito eh. Dahil may kaso pa. May kaso sa ombudsman. Kung ano-anong mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw i-dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas na magiging acting ombudsman. At ang balita nga, itong si Vargas, i-dismiss ang kaso. At napatunayan, ay hindi naman itinatanggi ni Remulla na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve nung kaso ni Remulla sapagkat may... So, kita nyo na, imposibleng hindi alam ni Bongbong Marcos na mayroong conflict of interest doon sa pag-appoint niya sa acting ombudsman. Wala man lang bang tumimbre sa kanya na, boss, yung itong i-appoint mo bilang acting ombudsman, kaklase ito ni Remulla. So baka masilip tayo dyan, merong conflict of interest. Or pwede rin naman siguro, sinabi kay Bongbong Marcos, boss, itong i-appoint mo bilang acting ombudsman kasi yung asawa nito kaklase ni Boying Remulla. So pwedeng i-dismiss kagad yung kaso na yan. Kausapin nyo lang na siya yung i-appoint nyo, i-dismiss yung kaso para maging malinis yung record ni Boying Remulla. So magiging qualified na siya doon sa shortlist ng pwedeng pagpilian ni Bongbong Marcos. Na alam naman natin, magiging ano na yan, lokohan na lang yan. Once na yung pangalan ni Boying Remulla nandun sa shortlist, 100% siya ang ilalagay ni Bongbong Marcos. Kaya nga mabuti lang yung ginawa din ni Senator Amy Marcos na nag-file kagad siya ng motion for reconsideration. Kumbaga parang ginawa niya active uli yung kaso ni Boying Remulla. So, pero hindi pa rin naman tayo makakasiguro doon dahil gagawa ng paraan yan. Pero hindi rin pwedeng magpakasiguro rito, magpakakampante si Boying Remulla kasi dadaan pa yan ng tawag dito yung mga appointee na hearing sa Kongreso at sa Senado. Malamang sa Kongreso, sa House of Representatives, lumusot yan. Kasi isang pitik lang naman ni Romualdez doon sa mga bataan niya sa House of Representatives. Aprobahan na yung appointment ni Boying Remulla. Pero pagdating sa Senado, diyan medyo magkakaroon ng banggaan. Pero medyo manipis din sa panahon ngayon dahil nga yung majority 13. So, siyam lang yung minority, siyam lang yung ang boboto diyan. Pwedeng ang ilagay ni Tito Soto do sa taga-appoint, 'di ba? Yung mga senador na kaharap sa mga appointee kaalyado ni Bongbong Marcos. So, pwedeng lumusot din. Pero haharangin din niya malamang sa malamang ng mga Duterte Bloc, yung minority. Kaya nga yung nakakatawaran dito kay Bongbong Marcos, yung linyahan na naman niya na hindi niya alam, yun uli yung gagamitin niya para mailusot lang yung pagiging mahinang nilalang niya. Na imposible naman na hindi ka man lang nag-research na yung conflict of interest dapat mawala yan bago ka gumalaw sa gabinete mo. So, although yung ombudsman, parang meron tong sariling, hindi siya pwedeng makialam, independent to. Pero, alam naman natin, kapag si Bongbong Marcos ang nakaupo, wala nang independent. Lahat yan ay influensya niya. Tingnan nyo ang nangyari sa House of Representatives. Yung pinsan niya, sa Senado, ang nilagay niya si Tito Soto na tumakbo under sa kanyang parang bagong Pilipinas, di ba? So, lahat na lang hawak nila para lang ibagsak si BP Sara. May conflict of interest. Bakit hindi siya nag-recuse? Masyadong maliwanag, nagkukutsabaan kayo lahat para may pasok niyo si Remulla.
Correct. Correct yan. May kuntsabahan talaga. Doon pa lang sa umpisa, may kuntsabahan na doon nga lang na, alam mo, yung number one requirements, dapat cleared ka. Diba? Dapat may clearance ka. Wala kang kaso. Paano na isama to sa listahan ng may interview? Meron siyang pending cases. So, merong kuntsabahan talaga. Malinaw na sa malinaw yan. Parang ano yun, yung flood control project na yung kuntsabahan simula dun sa congressman hanggang sa mga contractor meron. So, talagang sabi nga ni Katon Ying, garapalan talaga yung katiwalian sa panahon ni Bongbong Marcos. Kaya dapat hindi nyo ipagpilitan si Remulla, Mr. President. Talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Diyan, very well said yung sinabi ni Atty. Sal Panelo. Sabi nga 'di ba ni Katon Ying, kapag hindi gumalaw si Bongbong Marcos, ibig sabihin kinukonsinti niya yung mga tiwali sa gobyerno. Kaya ang ganito nangyayari, 'di ba? Ang laki ng nawalang pera sa kaban ng bayan natin. Billion po. Hindi lang hindi lang 2 billion, 10 billion, hundreds of billion na po ang nakurakot. So talagang kasalanan niyan ng mga bumoto kay Bongbong Marcos kaya nagkaaganto yung ating bayan ngayon. At sa nagdaang eleksyon, ganun pa rin yung nangyari. So talagang deserve na rin siguro ng Pilipinas dahil sa marami pa rin ang naniniwala sa mga mabubulaklak lang na salita. Ayaw talaga ng pagbabago kasi yan din naman ang gusto ng mga politikong gahaman sa kapangyarihan at sa pera. Ayaw umasenso ang Pilipinas para nang sa ganun mabuhay lang yung mga kababayan natin sa hirap at magamit sila sa politika. So, inaabangan natin sa mga susunod na araw kasi hindi pa naman kumbaga meron pa mga mas iba pang mabibigat pang issue na dapat tingnan natin. Bukod sa sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na merong pinaplano na maitim na balak tong si Bongbong Marcos, malamang may mga lalabas pa na mga plano na hindi natin masyadong napapansin pero isa yan sa mga grand plan ni Bongbong Marcos. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.